Hi, baby. Puti mo dito, ah. Gising lang, anak ko. Ang ganda naman ang gising. Mata mo, ah. Ah. Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, i-update ko kayo 2 months after giving birth. Before that, don't forget to click the subscribe button and the tiny bell sa tabi nito para notified ka every time na meron akong bagong upload. Ayan, especially dun sa mga bago pa lang na magsusubscribe sa akin. Ayan. So as you can see, nandito ang aking baby. Natutulog siya ngayon kaya sinamantala ko tong moment na to para mag-vlog. Kaya lang yung aso na naman sa labas, ayaw na naman makisama sa akin. Oh my gosh. Heartin, oh my gosh. Ayan. So, unang update kay baby, gaano na ba siya kabigat? So, nagpa-check up kami nung 6 weeks siya. So, ang bigat na niya is 4.6 kilograms. So, nung pinanganak ko siya is 2.7 lang siya. So, ngayon, almost 2 kilos yung binigat niya. Sa ngayon, hindi ko alam kasi 2 months na siya. Kasi nung tinimbang namin siya is 4.6 na siya nung 6 weeks pa lang. So, after 2 weeks, nadagdagan yung timbang niya. Siguro mga nasa more than 5 kilos na siya ngayon. Okay. So, ang breastfeeding ko, exclusive breastfeeding pa rin ako sa kanya. So, dumedede siya sa akin 2 to 3 hours. Every 2 to 3 hours yun. Okay. So, ang pinaka-struggle ko sa 2 buwan na pagiging mommy ko is yung pag-burp sa kanya. So, isa yan sa pinaka-struggle ko, lalong-lalo na nung first month niya. Kasi napaka-fragile pa niya, nakakatakot pa siyang hawakan. Tapos, ang burping pa is pag ganito. So, hindi ko pa siya napo-perfect talaga nung unang buwan. Kasi natatakot ako dahil sobrang, sobrang nakakatakot niyang hawakan. At the same time, hindi talaga siya totally nagbe-burp. Siguro nung first month niya, nakapag-burp lang siya ng 5 beses. Ganun siya natatandaan ko. Pero sabi ng mga friends ko na mga mommies din, ilagay lang daw siya sa dibdib, hayaan lang daw siya pagkatapos dumede, tapos wag daw siyang ibababa agad para maiwasan yung paglulungad or yung isukan niya ulit pabalik yung gatas na ininom niya. So, sa mga mommies dyan, pagkatapos niya padedehan si baby, wag niyo siya agad ibababa. Okay, so maghintay kayo ng 20 to 30 minutes bago niyo siya ibaba. According yan dun sa mga moms na nakausap ko na rin ha. Both breastfeeding or bottle-fed baby. So sa mga breastfeeding babies, okay lang naman daw kasi tinanong ko yung OB na naman, yung pedyo niya, tinanong ko kung okay lang ba na hindi na-burp si baby or hindi siya na-burp. Okay lang naman daw para sa mga breastfeeding babies kasi hindi naman daw sila nakaka-intake ng hangin. Kaya lang daw, wag nga daw silang ibababa agad. Kung ibababa man, or dumedede siya ng tulog, dapat daw nakatagilid. Wag yung nakahiga para hindi nga maglungad. Kasi sa mga babies naman na umiinom sa bote, importante nag-burp sila. Usually, karamihan naman sa mga dumedede sa bote ng mga babies is nag-burp kasi kapag sa bote nga, nakaka-intake sila ng hangin. So, yun yung isa sa pinaka-importante yung pag-burp para hindi sila balisa. Kasi kung tayo ng adults, pagka alam natin may hangin sa tiyan, hindi tayo mapakali, diba? So, kailangan natin itignan yung hangin. Same with babies. Ayan. Okay. So, breastfeeding pa rin nga ako every 2 to 3 hours. Ayan. Tapos, bago siya mag first month, pina-check up ko siya sa pedyo niya. Nag-emergency check up na naman kami. Kasi nga, pina-check ko yung bakit ka ako laging nasasamid si baby. Tapos parang siyang may halak. Alam niyo, parang may plema. Syempre, nagbabasa-basa ako sa mga groups and at the same time sa Google na delikado daw kapag ang baby is pinapadede ng nakahiga, which is yun yung ginagawa ko nung una na hindi ko alam na hindi pala dapat. So, kung magpapadede ka ng nakahiga kayo pareho, dapat nakatagilid kayo pareho. Ganon. Isa sa pinaka-tinatatakot ko nun is parang siyang nasasamid na hindi mo siya maintindihan na parang nalulunod siya sa gatas. Yun. So, nagpa-check up agad kami kay OB ko, kay pedyo niya noon. Tapos, okay lang naman daw yun. That's normal naman daw. Okay. Tapos, pina-check up ko ulit siya dahil dun sa butlig-butlig niya sa mukha na napansin ko nung 2 weeks yata yun after niya pinanganak or
1 month na siya yata nun. Before 1 month, ganyan. So, niresetahan ako ng pedyo niya. Wait lang. So, niresetahan kami ng pedyo niya nitong gamot na to. Kasi normal lang naman daw sa baby yon. Kaya lang ako, syempre as a first time mom, hindi ko yun agad na nalaman. Kasi nga, syempre, pag first time ka, maraming praning moments na, okay lang ba to? Normal ba to sa baby? Ganyan. Okay, so ito yung nirecommend niya sa akin. Yan. Hindi siya nagpo-focus kasi, pasaway itong camera na to. Inoderm yung pagkakabasa nito. Cortisone, 1% cream. Ayan. So far, ito isa sa pinakamagandang product na binigyan. Magandang product. So far, ito yung effective na ginagamit ko kapag may bootleg si baby. Sobrang effective nito guys. Parang pag nilagay mo siya ngayon, maya-maya mawawala na yung bootleg niya. So, ganun siya ka-effective. Ito is, binigyan ako ng OB. Oh my God, OB na naman. Binigyan kami ng pedyo niya ng reseta. So, hindi ko alam kung makakabili kayo ng ganito ng walang reseta. I'm not sure. Ayan. Okay. So, next naman is nung isang buwan din si baby, nagkaroon siya ng cradle cap na tinatawag. Kailan ko lang nalaman na cradle cap pala yung tawag doon. Yung parang nagsusugat-sugat sa ulo na parang medyo kulay yellow. Ayan, na parang nagbabalat or parang balakubak yung itsura niya. So, nagtanong-tanong din ako noon. And normal din naman daw sa baby yon. Ayan. So, ang ginawa namin nun, nilagyan lang namin siya ng langis. Bago siya maligo, nilalagyan ko siya ng langis or parang inaalis ko siya. Pero hindi ko siya tinutuklap. Hinahayaan ko lang siya mawala. And hindi naman ganun kadami yung cradle cap ni baby. Hindi kagaya sa ibang babies na nakita ko sa groups namin. Ayan. So far, thank God na almost 3 days lang siya nagkaroon ng cradle cap. Ayan. Okay, so pagdating naman sa sleeping pattern namin nitong si Cassie, nung unang mga linggo, siyempre sobrang hirap. Talagang wala kang tulog na mangyayari kasi every 2 hours dede talaga siya gigising, tapos siya siyempre i-burp mo, hindi ka naman matutulog nun. Tapos pagka sa madaling araw, wala ka talagang choice, kailangan mo siyang buhatin, padedehin, or minsan ginawa ko nga yun, nakatagilid. Tapos naka-flat yung katawan niya, which hindi pala advisable. So, kailangan ko siyang buhatin. Ayan. So, pagdating naman sa nung second month na siya, itong after 1 month na, medyo nagiging okay na, nakakatulog-tulog na ako ng kahit papano dahil nakakatulog na siya ng 3 hours, unlike nung unang buwan na every 2 hours lang talaga. So, hindi ko alam kung paano ko matutulog sa 2 oras na yun. Okay? So, every 3 hours. Sa ngayon, every 3 to 5 hours na siya natutulog so far. So, ito, kanina pa siya tulog ng mga alas 5 kasi ngayon is 7 PM na. So, yun, nakatulog na siya ng almost 2 hours na. Okay. So, pag natutulog din si baby, pag nag-iinat siya, is yung parang siyang sobrang inat na parang S na S yung katawan niya, tapos may tunog siya, ganon, na parang kambing. So, meron din akong nabasa sa isang group namin ng mga mommies, pina-check niya yung baby niya, na normal lang daw ba na parang ganun yung tunog ni baby pag natutulog. Yung parang, yung parang kambing, ganyan. Which is normal naman yon dahil parang nag-inat sila, in-stress yung kanilang mga binte. Ayan. Okay. So, si baby, masyadong clingy, masyadong mabisyo, gusto niya laging nakabuhat. Kumbaga, pagka binaba mo siya, halimbawa tulog siya sa braso mo, tapos binaba mo siya, maya-maya magigising na siya. Ganun siya ka-sensitive. Alam niya na ibababa na siya sa higaan, alam niya na hindi na siya buhat. Tapos, maya-maya iiyak na siya. Gusto niya yung lagi siyang binubuhat. Lalo na pagkagising talaga. As in, buti nga nandito yung mama ko, siya yung nagbubuhat kapag kailangan kong maligo, ayan, kailangan kong kumain. Ayan. Sobrang clingy niya, sobra talaga. Kaya binili namin tong sobrang helpful nitong duyan na to. Sobrang helpful nitong duyan na to kasi nga ang mga babies, 'di ba, ang gusto nila is yung parang nilarock sila or parang niyuyugyug, ganyan. Kami nga medyo nahihirapan na dahil hindi na ako nakakagawa ng ibang bagay kapag buhat-buhat ko si baby.
Ayan, so kaya naisipan namin na bumili kami ng duyan. Ito, sobrang tagal na marami nang gumagamit ng mga ganito klase ng duyan. So ito binili namin almost 400 pesos yata to. Ayan, maraming nabibilhan nito sa palengke. Ayan, kasi ito sa palengke lang namin to nabili. So sinabit lang namin siya dito sa may kisame. Tapos nilagay namin siya sa ibabaw nung kama namin. Just in case na malagot yung wag naman sana, is hindi naman sa floor malalaglag si baby. Ayan. So, nilagyan lang namin siya ng sapin dito para pag natutulog siya, hindi masakit sa likod niya na puro ganito yung mahigaan niya. Ayan. Tapos, may kita nyo, ayan, yung net na yon. Ayan. Binili ko siya sa Shopee for wala pa yatang 100 pesos. So, yung net na yun, nilalagay ko siya kapag ka mga bandang hapon. Kasi medyo malamok din sa bahay. Minsan lang naman na may lamok para at least maiwasan natin na makagat siya ng lamok. Ayun. Pero pag sa gabi, tinatabi ko siya sa tabi namin. Pag natutulog, hindi siya hinayaan na dito matulog pagkagabi. So, pagka umaga lang siya or paghapon, ganyan. Okay. Next naman is yung pag-poop niya. Okay. So, ito marami ding nagtataka dito kasi after 6 weeks daw or after 1.5 month, bakit daw ang baby nila is hindi na everyday dumudumi. Kaya nung first 6 weeks, kailangan talaga ang baby is everyday nagpupoop. Okay? So, ang baby ko, nagpupoop siya mga 7 times a day. Tapos, ang diaper niya, pinapalitan ko 10 to 12 times. Ganun kadami yung diaper na nako-consume niya in a day nung first month niya. Ito kasing after 6 weeks na, medyo konti na lang yung diaper na nagagamit namin. Siguro after every 3 to 5 hours na siya nagpapalit ng diaper pagka punong-puno na talaga. Unlike nung unang buwan, nung first 6 weeks, kailangan talaga halos miyat-maya dahil tumatay siya miyat-maya. Okay, so after 6 weeks, ayan, ito nabasa ko na rin to noon pa sa mga groups na after 6 weeks talaga ang baby is hindi na everyday tumatay, which is na experience namin ni Cassie. So after 6 weeks niya, hindi siya dumumi ng 3 araw. So nung pumunta kami sa page niya para sa kanyang vaccine, tinanong ko yun sa OB, sabi ko okay lang ba, normal lang ba na hindi dumudumi ang baby ng everyday. So, tinanong niya, ilang weeks na ba? 6 weeks na. Normal naman daw as long na hindi lumalaki ang tiyan at hindi tumitigas and hindi siya sumusuka. So, normal yun. So, wala kang dapat ipag-alala. Pero pag ang baby mo is, alam mong lumalaki ang tiyan, matigas, sumusuka siya, dalhin mo na agad sa page niya. Okay? So, ayun. So, si Cassie, nung una, 3 days siya bago tumayo ulit. Nung tumayo naman siya, grabe, sobrang dami naman yun. Para siyang mustard yellow yung kulay niya, tapos sobrang lambot, na parang sobrang lambot niya talaga, hindi siya CD katulad ng mga unang buwan. So, ayun. So, para daw matay si baby, kailangan daw i-bicycle massage mo siya or yung dalawang pinti niya, i-exercise mo ng ganon. Nung ginawa ko yung kay baby, bicycle massage ko siya, ayun, maya-maya, nagdumi na siya. Yan. So, effective yun na ginagawa namin. Okay. So, nung 6 weeks na rin niya, importante din na after 6 weeks is babakunahan siya ng 6-in-1. Kasi siya, 6-in-1 yung tinurok sa kanya. Ito na yata yung para sa polio. Ayan. Tapos tinurokan ulit siya sa HEPA. Kasi nung nilabas siya, tinurukan siya ng HEPA. So, after 6 weeks, tuturukan siya ulit. So, sa mga mommies dyan, importante na alam nyo kung kailan babakunahan ng inyong baby. Okay? So, yun yung pinaka-task natin na sa mommy. Ayun. So, ang price nung vaccine na yun, 3,800 yung nagastos namin kasi nga private doctor yon. Pero meron naman sa mga centers na binibigay. Ang sa center daw kasi is parang, kasi sa mga doctor branded, kumbaga sa center parang generic, something like that. Ganon. So, sa mga medyo sakto lang yung budget, ganyan, pwede naman kayo sa health center pumunta. Sa health center. Ayan. Tapos, yun nga, after 2 months or within 2 months, si baby, mas nagiging palangiti na siya,
Kasi nakakakita na siya, nare-recognize na niya yung mukha mo, nare-recognize na niya yung boses mo. So, si Cassie, kapag kinakausap na namin siya, alam mo yun, nagre-response na siya, nag-eye to eye na siya, tapos mas ngumingiti na siya sa amin, hindi kagaya ng mga una. Yan kasi nakikilala na niya yung mukha ko, nakikilala niya yung boses ko. Tapos pag ngingiti, kailangan, ang baby ko kasi, pag nakikita niyang ngipin, ngingiti na rin siya. So, sa ngipin siya tumitingin. Ayan. Tapos, sa pagligo naman, every other day yung pagligo namin sa kanya, although sinasabi nga ng doctors na everyday dapat paliliguan si baby. So, sa amin, syempre, ayaw naman namin na malamigan si baby. Ang ginagawa namin is every other day. Tapos, nilalagyan ko siya ng oil dito sa ulo, sa dibdib, sa likod, tsaka sa paa bago maligo. And, syempre, maligam-gam na tubig. Ayan. So, yun lang yung update ko para sa aking baby. Ayan, natutulog siya ngayon. Si baby ko, mabisyo din siya pagdating sa duyan. Kailangan yung ginagano na duyan. Ayaw niya nung nag-swing-swing ng sobrang haba. Ganyan. Tapos, may kita niyo si baby. Hindi naman siya maputi na baby. Kasi morena lang talaga siya. Tapos, hindi na din siya naninilaw dahil napapaarawan ko na siya. Hindi kagaya ng mga unang buwan. Kasi nung mga unang buwan, walang sikat ng araw. So, ngayon, meron na. Kaya nawala na yung paninilaw ng mata niya. Tapos, hindi na siya masyadong naninilaw. Ayan. Okay, so, yun yung update para sa aking baby. Update naman sa akin. Okay, so, makikita nyo, medyo pumapayat-payat na ako ng konti. Pero, meron pa rin akong tiyan. Ayan. Makikita nyo, malaki pa rin ang aking tiyan. Ayan. O, diba? Bongga. Kasi, hindi rin ako nag-diet pa ngayon. Kasi pag nagpapa-breastfeed ka, alam mo yun, lagi kang nagugutom, kailangan lagi kang kumakain, nakaka-dehydrate yung pagpapa-breastfeed, kaya importante sa mga breastfeeding mommies na uminom tayo ng tubig, tapos proper nutrition. Ayan. So, kain ka ng prutas at gulay. Ayan. So, iwas sa matatamis kung ayaw mong karoon ng diabetes. Ayan. So, yun yung update pa sa akin. So, eto, ginagamit ko tong binder na to hanggang sa ngayon kasi nga CS ako. So, importante pa rin na merong tawag dito. Tawag din yung sa chan. Meron pa rin protection or parang guide yung chan natin like that. So, nabili ko tong binder na to sa Shopee. Ayan. So, maraming binders na makikita kayo sa Shopee. Ayan. At the same time, ano pa ba? Ano pa ba yung update sa akin? So, sa CS na kagaya ko, sobrang napansin ko na sobrang makakalimutin na. Yung alam mong simpleng bagay, nakakalimutan mo na. Yung kanina mo lang inano, tapos makakalimutan mo na. Ganon. Pagka CS yata, ganon yata yung side effect niya na nagiging makakalimutin ka na. Hindi ko lang kung ako lang nakaka-experience nun or yung iba din ha. Okay, so ano pa ba yung update sa akin? Yung breast ko, medyo malaki pa rin siya. Unlike nung hindi pa ako buntis, kasi nga syempre nagpapa-breastfeed. So, normal na yun. Tapos, pagdating naman dun sa C-section scar ko, tuyo na talaga yung tahi ko. Para sa mga nagtatanong, ang tahi ko po is horizontal or yung normal. Hindi po ako nagpa-bikini cut. Kasi sabi ni OB, mas mahirap daw mag-recover yung mga bikini cut yung tahi. Kasi nga, syempre yung muscle, kailangan putulin. Unlike pagka horizontal, iuusad mo lang. Hindi kagaya pag bikini, kailangan putulin yung mga muscles. Ganon. Okay, so ano pa ba yung update sa akin? So far, nawawala-wala na yung medyo may itim na linya. And ito, papakita ko sa inyo ang aking tiyan. Okay. Okay na. Baka sumubo na. So ito yung C-section scar ko. Hindi ko na papakita ng buo. Sa ngayon, meron pa rin akong mga lines dito, pero medyo pumusyaw na siya. And ayan, bumakat yung yung panty ko. Yung ginagamit kong underwear is yung above my scar. Kasi pagka hanggang dito lang yung underwear na gagamitin nyo, masakit siya guys. Kasi sinubukan ko na siya sa ibang underwear. So, ang binibili ko is yung mga mas mataas sa scar ko. Ayan. Makikita nyo, marami pa rin akong stretch marks. Hindi naman yata mawawala. Ayan, medyo kitang-kita pa rin siya. Fresh na fresh. Ayan. Tapos yung belly ko, Diyos ko, ang laki. Oh my gosh, laki talaga ng tiyan ko. Ayan.
Ayan, medyo malaki pa yung tiyan ko. So, ginagamitan ko pa rin siya ng binder. So, makikita niyo yung C-section ko. Ayan. Tuyo na siya. Tapos, ang ganda nung tahi ko, guys. So, ang ganda nung tahi ko compared dun sa ibang nakikita ko na, nag-group pa. Hindi naman sa nagmamayabang. Pero, maganda talaga yung tahi ko. Ayan. So, ang ginagawa ko sa ngayon is, kada maliligo ako, nilalagyan ko ng lotion yung tiyan ko para hindi naman ma-dry. And at the same time, nakakatulong din daw yun para hindi masyadong umitim yung stretch marks mo. Kasi maraming stretch marks na may itim. So, ang ginagawa ko, nilalagyan ko ng lotion para hindi siya umitim. So, yung mga stretch marks na yan, hindi na yan mawawala unless meron kang marami kang budget para magpaalis niyan. So, ako wala akong budget para dyan. Okay, so sa timbang ko, medyo bumaba na yung timbang ko. Malaking tulong yung pagpapa-breastfeed para mabawasan yung timbang. Ayan. So, ano pa bang update sa akin? Yun lang naman yung update sa akin. Wala naman masyadong ganap. Ayan. So far, okay naman kami ni baby. Nakakatulog naman kami kahit paano. And, yun nga, ang advice ko sa mga mamis na katulad ko, inom lang kayo ng maraming tubig kasi nakaka-dehydrate talaga ang pagpapa-breastfeed. Inom ng maraming tubig, tapos pahinga kayo. Kung meron kayong time na matulog, like halimbawa niyan, si baby natutulog, ayan, sabayan nyo ng tulog, ganun yung ginagawa ko. Pag natutulog si baby, sinasabayan ko siya minsan lang kasi nga kailangan, syempre mayroon akong mga kailangang ibang gawin. Ayan. So, hanggang ngayon tulog pa rin ang aking anak. Ayan, papakita ko sa inyo si baby. Ayan. Ay, tulog pa si baby ko. Meron din ba kayong ganito, guys? Kasi ito binigay lang sa akin ng aking kumare. Iwas daw to sa mga maligno or sa kahit anong elementong malapit kay baby. So, ayan. Wait. Ayan. So, yun muna yung update ko sa inyo, guys. I'll try na i-update kayo sa mga susunod na buwan. Kasi sobrang busy talaga. Ang hirap mag-vlog. Sobra. Swerte na lang na nakapag-vlog ako ngayon dahil tulog siya. Actually, matagal ko nang gustong mag-vlog kaya lang wala talagang time. Dahil minsan sobrang gising siya. Dahil minsan maghapon siyang gising, ganyan. So, sobrang ikli lang nung time na makapag-vlog ako. So, yun muna guys, yung update ko. Maraming salamat po sa lahat ng nanood. Sana may natutunan kayo kahit paano sa mga sinabi ko. Ayan. Comment down below kung na-experience nyo rin ba yung mga na-experience ko. Ayan. Thank you so much for watching, guys. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. And sa mga bago pa, please don't forget to click the subscribe button. Ayan. So, thank you so much for watching, guys. Bye!